Kaya palabas ang basa ang mga ito dahil sabay na naligo sa ulan. Ano pa kaya ang ginawa ng mga ito habang nagtatampisaw sa ulan? Mabibigat ang hakbang na pumasok si Liza sa kwarto nila ni Mark. Paroot parito siya sa loob ng silid nang mapasukan siya ng asawa. Nang kausapin siya ni Mark ay hindi siya kumibo. Mukhang nakuha na naman nito ang kanyang silent message. Huminga ng malalim, sabay sulyap sa kanya bago pumasok sa banyo. Hindi magtatanong si Liza ng kahit ano sa asawa. Hihintayin niyang kausaping magpaliwanag si Mark. At kapag hindi nito ginawa iyon, ay patuloy niya itong hindi ikibuin. She knew it was childish, but she couldn't help it. Kinakain ng palibugho ang kanyang puso. Anong laban niya kay Miriam sa kalagayan niya ngayon? Maganda at sexy si Miriam, samantalang bukod sa wala ng korte ang kanyang katawan, ay malaki pa ang kanyang tiyan. Hindi nakatulong kahit sinabi dati ni Mark na napakaganda pa rin niya kahit buntis. Pagkalipas ng ilang minuto ay lumabas na ng banyo si Mark. Nakatapi ito ng tuwalya mula sa baywang at tinuyo ang buhok. Sa tingin ni Liza ay lalong gumanda ang katawan ng kanyang asawa mula nang tumira sila sa asyenda. Siguro'y dahil batak ito sa trabaho. Sa ganda ng katawan ni Mark ay walang babaeng hindi magdanasa rito. And worst, baka napagsamantalahan na ng malanding Miriam na iyon kanina. Hey, kanina hindi mo ako kinibo. Ngayon naman ang sama ng tingin mo sa katawan ko, sabi ni Mark. Nahuli kasi siya nito nakatitig sa nakakatakam na hubad nito katawan. Blanco mukhang nakatingin nito sa kanya, ngunit halata nagpipigil lang ito ng ngiti. Do you want me, babe? Because I want you. Mapang-akit na sabi ng kanyang asawa. Agad nag-react ang katawan ni Liza sa tahasang paanyaya ni Mark. Nanindig ang mumunting balahibo niya sa batok dahil lang sa sensual na konotasyon ng isang sinabing babae. Tumalikod siya upang hindi nito mabasa ang damdamin na kalarawan sa kanyang mga mata. Wala kang dapat ipagselos kay Miriam dahil magkaibigan lang kami. At kung ang iniisip mong may ginawa kaming kalukuhan, you're wrong, babe. Namasyal lang kami. Pauwi na kami nang abutan kami ng malakas na ulan. Malayo pa kami sa bukong. Pinaghigaan ng kasama namin ay nabasa na kami. Then Miriam seemed to enjoy the rain. So instead na sumilong siya ay naligo na lang siya sa ulan. Pinilit niya akong samahan siya kaya pinagbigyan ko na lang, sabi ni Mark at yumakap kay Liza. He gave her a not so gentle bite on the shoulder and started kissing her nape. His two hands were on her breast, massaging and tempting. Pumiksi si Liza at pilit na kumalwala kay Mark. Hindi pa sila tapos mag-usap kaya hindi siya dapat magpadala sa panunukso nito. Bakit sinasabi mo sa akin ng mga yan? Kalmadong tanong niya. Because I got the message clear, babe. Alam ko nagsaselos ka kay Miriam. Besides, nakita kita sa veranda nang umalis ka roon. Liza looked away. Masisisi mo ba ako? Gusto ko ng babaeng iyon. At hindi siya nahiyang ipakita at iparamdam sa iyo iyon at sa akin. Bukod doon, maganda siya at available. Sa kondisyon ko ngayon, anong panama ko sa kanya? Maaari niyang punan ng mga pagkukulang ko sa iyo. Punong-punong insecurity ang tinig ni Liza na hindi niya nagawang itago sa asawa. Mark sighed in disbelief. Wala ka bang tiwala sa akin? Kasasabi mo lang kanina na walang diferensya kung ano nandito o wala si Miriam dahil naniniwala kang tayo nakatadhana para sa isa't isa. She gazed at him guiltily. Tumalikod si Mark at tinungo ang closet. I don't care if Miriam is available o kahit sinong babae pa. Kumuha ito ng t-shirt sa closet bago tumingin sa kanya. Ikaw lang ang nag-iisang babaeng gusto ko. If it's not with you, I won't do it. And please, huwag mong ikumpara ang sarili mo kay Miriam. Sinserong sabi nito. Liza felt even guiltier when she saw he was hurt. She bit her lower lip. I'm sorry. Aniya saka umiyak. Napaungol si Mark bago siya ikinulong sa mga bisig nito. I'm really sorry. Napaka-immature ka talaga. My immaturity hurts you anyway. Sabi ni Liza sa pagitan ng paghikbi. Shh, of course not. Well, a little, but it's not that bad. Hindi ka immature, okay? Natural reaksyon ng babae ang magselos. Perhaps it's my fault. I didn't handle it well. Pinahid ni Mark ang mga luha ni Liza. Pagkatapos ay hinagkan siya sa ulo.
3 araw pang mamamalagi rito si Miriam. Sana'y pagpasensyahan mo siya. Hindi ko agad nasabi sa'yo kaninang umaga. Hindi ko naman siya pwedeng basta na lang itaboy. Pero kung pakikitaan ka niya ng hindi maganda, hindi ako magdadalawang isip na paalisin siya. Miriam is really sweet and caring. Kung makikilala mo lang siya ng lubos, baka nga magkaibigan pa kayo kung bibigyan mo siya ng pagkakataon. 3 araw ngang tumigil si Miriam sa asyenda. At sa loob ng 3 araw ay halos hindi ito humihiwalay kay Mark. Sweet and caring, yes, pero kay Mark lang at sa 2 matanda sa bahay. Pero kapag si Liza ang kasama nito, ay palagi siyang tinataasan ng kilay. She was simply a bitch to her. Duda si Liza kung magiging kaibigan niyang babae. Naging malaking kaluwagan kay Liza nang matapos ang 3 araw na pagbabakasyon ni Miriam sa asyenda. Bumalik sa normal ang lahat at muling napanatag ang kanyang kalooban. Babe, sa Sabado na ng umaga ang alis ko, patungo sa Maynila. Medyo matatagalan ako roon dahil sa mga aasikasuhin, kaya baka hindi agad ako makauwi. Paalam ni Mark kay Liza. Nahinto siya sa pagsusuklay ng buhok at tiningnan sa salamin ng kanyang asawa na nagbabasa ng libro habang nakasandal sa headboard ng kama. Minsan sa loob ng 1 buwan ay lumuluwas si Mark sa Maynila para bumili ng mga kailangan sa taniman o para maasikaso ang mga bagay-bagay na kainalaman pa rin sa pagpapatakbo ng asyenda. Hindi naman nag-uusisa si Liza sa asawa dahil umuwi rin ito kinagabihan. O kaya naman, maaga pa ng sumunod na araw ay nakabalik na ito sa asawa sa asyenda. Iyon ang unang pagkakataon na matatagalan si Mark sa Maynila kung sakali. At kung magtagal nga may tuturing ang 2 araw na mawawala ito. Ano bang lalakarin mo sa Maynila na kailangan magtagal ka pa roon? Hindi nakapagpigil na tanong ni Liza. Nag-angat ng ulo si Mark at tumingin sa kanya mula sa salamin. Ngayon ka lang yata nagtanong sa akin ng tungkol sa mga lakad ko sa Maynila. Sa halip ay sabi nito. Kasi ngayon ka lang din po matatagalan sa pagpunta mo roon. Dati nakakauwi ka kaagad. Samantalang bukas, pag alis mo'y 2 araw ka mananatili sa Maynila. Sabi ni Liza nang may himig na pagbibiro sa kung anumang maaari nitong isipin sa pagtatanong niya. Pilyong umiti si Mark. Isinara nito ang hawak na libro at ipinatong sa bedside table. Namimiss mo na ba agad ako? Come here babe, he said sensually. Kusang kumilo sa mga paa ni Liza para lumapit kay Mark. Yes, she missed him already. Nang tumuntong sa 6 na buwan ng kanyang pagbubuntis, ay bihira na sila magtalik. Malaki na kasi ang tiyan niya. Sapat na sa kanila ang magyakap o maghawak ng mga kamay bago matulog. She missed him already. For those 2 nights that he wouldn't be able to cuddle and hold her. Would you be okay if we do it tonight? He asked gently. She nodded. Ilang sandali pa ay kapwa na sila hubad. Mark kissed her passionately and tenderly. That night was one of the magical nights she had ever with Mark. Kinakitaan ni Liza si Mark ng kakaibang sigla at siya pagbalik nito sa Maynila. Para bang nawala ng isang malaking pasaninahon buhay ang kanyang asawa. Kung ano man ang napapansin pa niya rito, ay hindi na niya iyon binigyan pa ng komento. Masaya siya na may bagong sigla ang kanyang asawa. Lumipas pa ang mga araw at naging abala na si Mark kasama si Mang Doming at iba pang mga magsasaka sa paghahanda sa paparating na malakas na bagyo. Nangangamba mga ito at naaapaw ang ilog at umabot iyon sa palayan. Subalit ang pagsisikap ng lahat na mapaghanda ay nauwi sa wala nang dumating ang bagyo na sumira sa lahat ng kanilang pananim sa asyenda. Noon lang nila naranasan ng ganong kalakas sa pag-ulan at hangin. Umuwi si Mark na pagod at laglag ang mga balikat mula sa maghapong pag-iikot sa asyenda upang tingnan ang nasalanta sa dumaang bagyo. Larawan ng isang talunan mula sa isang napakahirap na pagpaglaban ang itsura ng asawa ni Liza. Ni hindi niya alam kung paano to aaluin. Ang tanging nagawa niya yakapin nito na mahigpit at iparamdam sa kanyang asawa na naroroon siya para damayan nito. Nasira lahat ng pinaghirapan namin ng maraming buwan sa loob lamang ng magdamag. Lumubog sa tubig ang mga paninim na gulay at hindi na makapakinabangan. Ang mga palay maaari na sanang anihin ay wala na rin. Lumubog lahat ng mga iyon dahil sa pag-apon ng tubig mula sa ilog. Hindi kinaya ng dike na inilagay namin. Mahina't mabagal na pagkukwento ni Mark. Parang madudurog ang puso ni Liza sa awa kay Mark. Sana may alam siyang magic word para mapagaan ang dinadala ng kanyang asawa at upang palisin ang kalungkutan sa mukha nito.
Hayaan mo na, makakabangon din ng asyenda. Ang mahalagay nandito pa tayo para makapagsimula uli. Dapat pa rin tayo magpasalamat na wala nasaktan sa atin. Ang mga sumunod na araw ay naging simula ng pagsusumikap na muling pagbangon. Nangangahulugan niyon ng dobleng pagpapagod at paghihirap para sa lahat ng naroroon at umaasa ng kabuhayan sa asyenda. Subalit ang pinakamabigat na dalahin ay nakataang sa mga balikat ni Mark. At nakita ni Liza kung paano binabalikat ng kanyang asawa ang responsibilidad na may ahon ng buong asyenda at maibalikin sa dati. Naging madalas ang pagluwas ni Mark sa Maynila at pagtungo nito sa bayan sa paghahanap ng mga bagong punla at binhi. Kasabay niyon ang plano ni Mark na bumili ng mga bagong makinarya ang gagamitin sa pagsasaka. Kung susumahin, napakalaking halaga ang kakailanganin para sa lahat ng mga iyon. Sa pagkakaalam ni Liza ay nangutang si Mark ng malaking halaga sa kanyang mga biyanan para ipambili ng lahat ng iyon. Utang na babayaran nilang unti-unti hanggang sa mabayaran lahat. Iyon ang sinabi ni Mark sa kanya. Isang umaga isang bisita ang hindi gusto ni Liza na magbalik pa nang nadatnan niyang nasa sala ng mansyon. Galing siya noon sa gulayan kasamang isa pang katulong upang anihin ang ilan sa mga gulay na nakaligtas mula sa pagkakasalanta ng nakaraang bagyo. Prenteng nakaupo sa sofa si Miriam habang nagbabasa ng magazine. Sinulyapan lang siya nito, pagkatapos ay itinuloy na ang pagbabasa. Maldita talaga. Hindi man lang nagpasintabi sa kanya bilang may-ari ng bahay. Anong ginagawa mo rito? Basta ka nalang dumating dito nang walang pasabi. Mataray na sabi ni Liza kay Miriam. Tinaasan siya nito ng kilay. Ano bang pakialam mo? Hindi naman ikaw ang pinunta ko rito. And for your information, I'm free to come here whenever I like. Mataray din sagot ni Miriam. Aba, ang kapal naman talaga ng mukha ng babaeng ito. Sa loob-loob ni Liza. May pakialam ako dahil ako lang naman ang asawa ng lalaki nilalandi mo. Nakataas ang noong sabi niya. Ang yabang mo magsalita. Akala mo hindi ko alam na kaya ka lang pinakasalan ni Mark ay dahil nabuntis ka niya? Sabi ni Miriam. Natigagal si Liza. Biglang naglaho ang kanyang tapang ng sa katawan. Sinabi niya sa'yo? Hindi makapaniwalang tanong niya. Hindi lubos maisip na magagawa yung sabihin ng kanyang asawa sa itinuturing niyang karibal. Not really. Hinulaan ko lang base sa mga sagot niya sa mga tanong ko nung nasa Maynila kami. And I guessed right based on your reaction, plus the fact that Mark won't be marrying this early if not for an uncancelled reason. He has this dream of becoming an engineer na hindi natupad dahil sa'yo. Hindi na ganoong naintindihan ni Liza ang huling sinabi ni Miriam. Ang tumimo sa kanyang isip ay ang sinabi nitong magkasama ang dalawa sa Maynila. Kailan nangyari yon? May iba pa bang dahilan ng pagpunta ni Mark sa Maynila? Magkasama kayo ni Mark sa Maynila? Nanghihinang tanong ni Liza, nanikip ang dibdib at nanginginig ang mga tuhod. Oh, hindi mo alam? Exaggerated, pakunwaring nagulat si Miriam sa tanong ni Liza. Noong magbakasyon ako rito, ay nagkasundo kami ni Mark na magkikita kami sa Maynila. Hindi pala siya nagpaalam sa'yo. Kung sa bagay, bakit naman niya ipapaalam sa'yo na may unawaan kami? Sabi ni Miriam saka nakakasungklong tumawa. Umupo si Liza sa malapit sa silya dahil pakiramdam niya ay bibigay ang kanyang tuhod. Kaya baka kaiba ang kanyang saya sa asawa niya nang bumalik ito galing Maynila. Pinipilit ni Liza ang sariling huwag maniwala. Hindi siya patataksila ng kanyang asawa. Hindi ako naniniwala sa'yo. Mahalaga ako sa kanya kaya hindi niya magagawa akong saktan. Umisimid si Miriam at nanunuyang tinitigan si Liza. Mahalaga ka dahil dyan sa pinagbubuntis mo. Bakit hindi kung nagawa nga niyang talikuran ng pangarap niya para dyan sa dinadala mo? Dapat makonsensya ka. Dahil sa'yo, hindi natupad ang pangarap niya. At dahil din sa'yo, kaya naghirap rito sa asyenda. Sani nag-aaral siya ngayon sa Amerika. Hindi nagpapakapagod at nagpapakahirap ng husto para maiahon ng asyenda na to. May responsibilidad pa rin si Mark sa asyenda dahil pag-aari nila to. Sabi ni Liza na pilit pinatatag ang tinig. Pero hindi kailangan mag-isa siyang pasanin ng responsibilidad na sinasabi mo kung hindi agad siya nagpakasal. Ang asyenda ay sadyang ipamamanan ni Tito kay Mark sa araw na ikasal siya. Isipin mo, kung hindi siya kinasal sa'yo, nasa Amerika na siya ngayon.
Kaya sigurado si Tito o si Alex ang naririto para ayusin ang asyenda. Ang sumatotal, ikaw may kasalanan sa paghihirap ngayon ni Mark dahil nilandi mo na siya. Nagpabuntis ka pa para masilo siya. Nang gagalaiting sabi nito. Umalis ka rito. Ayaw ko nang marinig ang mga sasabihin mo. Umalis ka. Alis! Nahahapong sigaw niya rito. Bakit? Masakit bang marinig ang totoo? Kaming dalawa ang dapat na nagkatuluyan pagkatapos ng pag-aaral niya. Ako nababagay sa kanya dahil nauunawaan ko siya. Hindi ko makasariling katulad mo. Tila napupo at napagpapatuloy ni Miriam. Anyway, kaya ko pa siyang bawiin sa'yo. Kung kaya ko nga ako sa'yo, maghanda ka nang mawala sa buhay niya. Kumpiyansang sabi nito bago tumayo. Maarten lumabas ito ng villa pagkatapos siyang bigyan ng nagbabantang tingin. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.